Hello, magandang hapon sa atin mga ka-farmland. Nandito ako sa property. Located po ito sa Chaong, Quezon. Ayan. Yan pong way na yan. Palabas po yan papunta ng highway. Ayan. Ayan, along Cemented Road. And ang way naman na yan, diretso naman yan papunta dun sa mga farmlot dyan sa loob ng barangay. Ayan. Then, ayan, may linya ng kuryente, may poste. Yan yung poste ng kuryente. Then, may linya ng tubig. Yan. At yan yung frontage niya sa kalsada. So, along the road siya. Yan yung boundaryhan ng property. Boundary ng property. Yan, with house na yan. Gated. And along cemented road. So, yan yung bahay. Yan ay 800 square meter mga ka-farmland na 147 yung kanyang floor area. So, pupunta tayo dun sa kabilang dulo para maipakita ko sa inyo yung boundaryhan doon sa kabila. So, ayan yung bahay. With gate na yan. May bakod. Andun yung kabilang boundaryhan. So, tayo, dadalhin ko kayo dun sa kabilang boundary ng property. Ganda ng klima dito kasi malamig, then mountain view. Kitang-kita dun sa taas ng bahay. Yan, bahay with aircon na din yan. At nakaharap siya dun sa kabundukan. Yan, may terrace. Tahimig ang kapaligiran dito. So, accessible. Kitang-kita nyo naman, along Barangay Road siya. At ang kagandahan dito is tahimik at malamig yung klima. Tapos, ang ganda ng mountain view. Nakaka-relax, stress-free. At saka po, flood-free din dyan. And, nandyan na lahat. So, may kuryente, may tubig. Maganda pati yung bahay. Mini farmlot siya. Ayan. At meron na din siyang carport. So, pwede din gumawa ng swimming pool. Meron ding open space para sa swimming pool area. So, nandyan yung boundary ng property. Ayan, si Mr. Ka-Farmland. So, ayan yung boundaryhan ng property. Ayan, meron siyang kalapit bahay. Hindi man sobrang crowded, pero tahimik ang paligid. So, ayan, papasok tayo sa loob ng property. Ayan, open. Malaki yung, malaki pa yung space. So, yan yung garahe. 3 sasakyan and may design yan para sa driver's quarters tsaka laundry area. So, konti na lang finishing, flooring, and konti na lang develop. So, ayan, meron siyang bakod. Ang ganda dyan sa area kasi ang tahimik. Nakakatuwa pati kasi kitang-kita yung view ng kabundukan. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo yung boundaryhan ng property. Yung may mga saging na yan, kabila na yan ng property. Hindi na yan kasama. And may bakod siya.
Meron siyang bakod na. So, yan, open space para pwede pang gawa ng swimming pool dyan sa gilid. Yan, meron na ding gripo. Yan, bagong tanim po yung frog grass nila. Yan, meron na din yung cyclone wire. Yan yung boundaryhan ng property. Yung kabila, yung mga saging, hindi na po yan kasama. So, yung isang room dyan sa baba, naka-design din. Yung bedroom dyan, merong exit door, connecting door papunta dyan sa labas. So, pwedeng hindi ka na dumaan dun sa dun sa main entrance. Meron siyang sariling pintuan. At ang kabuuan ng bahay ay halos glass door. Yan yung boundary. Yan. Tapos meron na din silang water tank. Yan, pwedeng makasupply yan ng tubig sa swimming pool. Yan, yan ang boundaryhan nila ng property. Yan yung kanilang water tank. Nasa gilid ng bahay. So, meron ding kalapit dyan na mayroong bahay bakasyunan. Yan o, yung kabila. Meron ding nakatira. Yan naman yung boundaryhan sa likod. Yung boundaryhan sa likod. Malinis ang property. Yan, mayroong, yun yung water tank. Malinis yan. Malinis ang property. Yan. So, papakita ko naman sa inyo yung yung bahay. Yan yung area. Tara, pasok naman tayo dun sa loob ng bahay. Yan o, open space pa yan. Pwede pa yung, depende. Nakadepende po sa sa magde-develop kung saan ilalagay yung cottages, yung swimming pool, kasi pwede po itong gawing Airbnb, staycation. So, pwede siyang parent. Pwede din gawing private pool o private resort. Yan, pwede siyang i-develop as private resort. Yan. Naka-design nga nila yan para pang private, pang sarili lang nila nung may-ari. Pero dahil nga change of plan na sila, yun, babalik sila ng Germany. So, may mga ayusin. Kaya, they decide talaga na ipagbili na kasi foreigner yung asawa ni ma'am, foreigner yung seller. Kaya, nagdesisyon sila na bumalik muna ng Germany. So, nag-change of plan na sila. Yan, maganda, tahimik pati yung location. Hindi nakakatakot sa area. Although, kahit may layo na 5 kilometers. Ayan yung bahay. 5 kilometers kasi from the highway po yan. Ayan yung second floor. Ayan yung bedroom sa taas. Kita din kasi glass wall nga po. Ayan, dinidevelop nila yan. At nagtatanim sila ng mga halaman. Meron ding konti na puno, fruit bearing. May nakita akong 2 rambutan. Yan, tapos may mga halaman na dyan. And ang ground, tinaniman nila ng froggrass. Kasi ang froggrass, para din siyang Carabao grass. Yun nga lang, ang pinagkaiba, masyadong malalapad yung dahon ng froggrass. Para bang matataba siya. Yan yung bahay. So, yan yung gilid. Nandyan yung gripo. So, if ever na gusto mong magdilig para sa inyong mga tinanim na halaman,
Bago pa lang kasi, kade-develop pa lang nila, hindi pa nga as in, tapos na tapos, kaya lang kailangan na nilang i-let go ang property. Gustong-gusto ni ma'am, kaya lang kailangan nilang bumalik. Yan yung likod, mahawan, malinis po. So, ito ay 2-story house and lot, mini farm lot. 800 square meter po yung lot area, tapos yung floor area naman po ay 147 square meter. Amang ka-farmland, ang presyo po nito ay 13 million. So, negotiable naman siya. Negotiable upon viewing, or basta pag may nakagusto, pwedeng makipag-usap sa may-ari. So, ayan. Ayan yung seller, yung foreigner, yung asawa ni ma'am. Pasok tayo sa loob ng property para makita yung loob ng bahay. So, ayan, ito. Yan ang receiving area or sala. Yan. Kasama na po yung mga furniture dyan, tsaka yung appliances ni ma'am sa bentahan. Kasi, bibit-bit. Ayan ang kwarto. Yan. Kwarto sa babayan. So, inaayos pa lang po nila. Tapos, yan ang kitchen. Yan ang room. Kwarto po sa ibaba. So, sa ngayon, merong mga kalat. Yun nga yung aircon na andyan. Kakabitan po ng aircon. And ayan, glass wall nga po. And yan yung exit door dyan. Pwedeng lumabas na hindi ka na dumaan sa main door. Yan. Yan, pwedeng, pag nandiyan swimming pool, shortcut na. Yan, Yan. So, ang ganda-ganda po ng view dito sa property. Yan. Pwede sara yung ayan. Yan po yung bedroom 1 dito sa baba, kaya lang walang bed. Yan po yung room dyan sa first floor. And then the rest nasa taas na. Yan ang kanilang kusina. Yan, kasama na yung mga gamit, iwanan na ni ma'am. Ang kagandahan dyan sa lababo, with with heater. So, sabi nga ni ma'am, pag masebo ang inyong niluto, painitin lang yung tubig, tanggal ang sebo. Yun po yun. Then, quartz na yung niya, yung top, yung counter. Ayan yung receiving area. Yan, yung hagdan. So, glass wall lahat, kitang-kita, at hindi naman, alingid naman sa kaalaman ninyo. Tingnan nyo, ang ganda ng property. Ito yung CR. Yan. So, ito po ay dinevelop na talaga ng may-ari. Ayan, CR niya with shower area. Yan. Tuwa naman ang bahay ni ma'am. Maganda pati yung tiles na ginamit. Ginamit niya sa pader. Maganda ginamit yung tiles. Tapos, ayan yung kanyang shower area. And then, yun yung bowl niya. Akyat tayo ng second floor. Yan yung hagdan. Yun yung kitchen. Kitchen area. Tapos, ayan yung hagdan. Kahoy. Kahoy po yung hagdan niya. So, gusto kasi nila yung ganon, yung kahoy. Yan yung kitchen. So, akyat tayo sa second floor. Yan, second floor. Kahoy yung ginamit nila na materyales dyan sa hagdan. So, maganda nga naman. Ayan. So, nasa second floor area na po tayo. Ito po ay 3 ang kwarto. 3 bedrooms. Bali, 2 ang CR dito kasi yung isang yan, yung isang kwarto with CR and jacuzzi na po yan. Ayan yung jacuzzi. Yan. Ito yung CR dito. Ayan yung jacuzzi.
Tapos, ano din, glass wall. Yan naman yung bed. May ano na din, meron na ding kama dyan. So, hindi pa nagagamit nila, ma'am. At ang ganda ng view dyan. Mountain view. Ayan ang mountain view. Mabuti nga nagpakita yung bundok kasi kanina ano yan, ang ulap masyado. Yan. So, yan yung bedroom 1. Ayan yung gilid. O, yun yung may bahay bakasyonan din sa tabi sa likod. Ganda ng view dyan. Tahimik. So, nakaka-relax talaga dyan. Para dun sa mga gustong takasan ang Kamaynilaan, ang usok at ang kaingayan. So, ito maganda po tong property na ito. Ayan. So, yan naman po yung bedroom number 2. Without CR po yan, pero with aircon. Yan, may bed na din. Ang bed ay yari sa yantok. Ayan, kita din ang harapan. Yan yung kalsada. Yan na yung kalsada. Yan na may daan doon, papasok doon sa kabilang farmhouse. Katuwa. Ayan si Mr. Ka-Farmland. May linya ng kuryente po yan. So, ayan. Let's go naman dun sa kabila. So, nandyan yan ang CR. Oh, laki ng CR nila. Ganda naman ng malaking CR nila. Tapos may, separate yung yung shower area. Yan. Then, sa bedroom number 3. Yan. So, talagang salamin yung dingding niya. So, kitang-kita mo yung kapaligiran. Yan o. Meron dyan tambayan. Tapos may terrace po dyan. So, nakaka-relax yung pwesto. Yan. Ito yung bedroom number 3. So, yan. Meron na ding bed and yantok din. Then, meron siyang exit door para papunta ng terrace. So, dahil nga po, ang wall niya ay glass, kaya porous cortina. Yan, may aircon na din po yan. May aircon na, tapos may bed na din. And then, may foam na. Yan. Kumbaga, ang kulang na lang dito sa kada room ay closet. So, ayan yung ayan yung exit door. Yung paglabas mo papunta ng terrace. So, talagang nakakatuwa kasi, yan ang ganda ng view. Yan, nakaka-relax. Ang lamig pati dito. Mahangin pa. Nakakatuwa. Kung iisipin sa development, tsaka sa area, maganda yung place. Mga ka-farmland, ito po ay 800 square meter, ha. Ayan, yan po yung wall. Ayan, pwede din lumabas dyan. Ayan, pwede ka mag-relax, maupo. So, kahit nasa loob ka ng bahay, kitang-kita mo yung kapaligiran. So, dun pa lang na marerelax ka na. Ayan, so kitang-kita dito yung sa baba. Yan yung kabundukan. Ayan, so kita din yung garahe. Ayan gated. Cemented road. Ayan, so pwedeng-pwede talaga yung pinaplano ni ma'am. So, pinaplano po kasi ni ma'am, lagyan pa yan ng swimming pool. So, kaya lang, nag-stop na nga sila nung nag-decide silang ipagbibili nila. Yan. Ganda ng bahay mga ka-farmland. So, inulit ko po, ito po ay 800 square meter. Along the road, may linya ng kuryente, may linya ng tubig. So, may bahay up and down. With terrace. Meron ding garahe, ginagawa pala yung garahe. Libot ng bakod, libot ng pader. Libot ng bakod and yung pader, yung sa front.
mountain view. Yan. Yan po ay 13 million negotiable mga ka-farmland. Negotiable upon viewing or sa may-ari po. Yan yung ganda. Ang ganda ng view pag nandito sa taas. Yan. Negotiable po yan sa presyo niya. Clean title pati mga ka-farmland. So, wala ka nang iintindihin. Transfer po na lang sa pangalan mo. Yan o. So, kahit nasa labas kakita mo yung place, kita mo yung loob. Yan o yung kalsada. Talagang very accessible. Yan o, nakakatuwa. Maganda yung bahay, maganda yung kapaligiran. And about sa price, hindi na lang kayo ng discount sa may-ari ng lupa. Kasi po, ang may-ari pa rin po ng lupa yung magdidesisyon. Ayan. So, yan na yung pinaka last na bed. And so, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat sa aming viewers, followers, and subscribers po. Naway lagi tayong mag-iingat at pagpalain pa tayo ng Panginoon. So, sa aking taga-suporta, maraming salamat po.